Magandang araw mga bata! Muli, ito si Teacher JM at tayo mag-aaral ng Filipino 3 Summative Test Reviewer ng Quarter 3, Week 1 at 2. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang lingguhang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pang-unawa. At ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, ano ang ibig sabihin ng mga salitang madalas gamitin o high-frequency words? A. Mga salitang mahirap unawain. B. Mga salitang madalas nating makita o gamitin sa pangungusap. C. Mga salitang iisa ang kahulugan. D. Mga salitang ginagamit lamang sa tula. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang pabula? A. Kwentong may hayop na kumikilos na parang tao. B. Kwento ng totoong pangyayari. C. Kwentong may kababalaghan. D. Kwentong pambata na walang aral. Ang wastong sagot ay letrang A. Number 3. Sino ang mga tauhan sa pabula, ang kabayo at ang kalabaw? A. Kalabaw at magsasaka. B. Kabayo at kalabaw. C. Kabayo at manok. D. Kalabaw at pusa. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 4. Ano ang aral ng pabula, ang kabayo at ang kalabaw? A. Matutong tumulong sa kapwa. B. Huwag makipagkaibigan. C. Magtrabaho ng mag-isa. D. Magtampo sa kasama. Ang wastong sagot ay letrang A. Number 5. Ang dalawang sugnay na kapag-iisa ay pinagsasama upang bumuo ng blank. A. Payak na pangungusap. B. Tambalang pangungusap. C. Hugnayang pangungusap. D. Langkapan na pangungusap. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 6. Alin ang tamang pangatnig sa pangungusap? Masipag si Ana, blank, matulungin sa kapwa. A. Ngunit. B. Kaya. C. At. D.
dahil. Ang wastong sagot ay letrang C. 7. Tukuyin ang pangatnig na ginamit. Nag-aral siya ng mabuti dahil gusto niyang makapasa. A. Ngunit B. Dahil C. At D. Kaya. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang tambalang pangungusap? A. Si Lito ay masipag. B. Si Lito ay masipag at magalang. C. Si Lito ay masipag kaya siya ay nagtagumpay. D. Masipag si Lito. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 9. Ano ang dapat taglayin ng isang tauhan sa pabula upang maging huwaran? A. Katamaran. B. Pagsisinungaling. C. Kabaitan at pagtutulungan. D. Pagmamataas. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 10. Alin sa mga sumusunod ang wastong gamit ng pangatnig na kaya? A. Mahirap siya kaya nagsikap siya sa pag-aaral. Mahirap siya at nagsikap siya sa pag-aaral. C. Mahirap siya ngunit nagsikap siya sa pag-aaral. D. Mahirap siya dahil nagsikap siya sa pag-aaral. Ang wastong sagot ay letrang A. Panuto. Sagutin kung ito ay tama o mali ang pangungusap. 11. Ang pabula ay isang kwentong may hayop na kumikilos na parang tao. Ang wastong sagot ay tama. Number 12. Ang tambalang pangungusap ay may isang sugnay na nakapag-iisa. Ang wastong sagot ay mali. Thirteen. Ang pangatnig ay salitang nag-uugnay ng dalawang sugnay o pangungusap. Ang wastong sagot ay tama. 14. Ang at ay ginagamit
upang magpahayag ng pagsalungat. Ang wastong sagot ay mali. 15. Si linggit ay isang halimbawa ng tauhang matulungin. Ang wastong sagot ay tama. 16. Ang aral ng kwentong Ang Kabayo at ang Kalabaw ay tumulong sa kapwa. Ang wastong sagot ay tama. 17. Ang ngunit ay ginagamit upang magpahayag ng dahilan. Ang wastong sagot ay mali. 18. Ang kaya ay ginagamit upang magpahayag ng bunga. Ang wastong sagot ay tama. 19. Sa pagsulat ng talata, kailangang may simula, gitna at wakas. Ang wastong sagot ay tama. Twenty. Ang mga Pilipino ay likas na mapagmalasakit at nagkakaisa. Ang wastong sagot ay tama. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito si Teacher JM. Please subscribe, like, comment and share, and click the notification bell for more videos.